Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Aris. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, dumadayo pa kung saang lugar ang binatang si Aris upang makapagsabong. Kahit gaano ito kalayo, hindi alintana ng binata. Kadalasan pang nalalagay sa panganib ang buhay, lalo pa kung iligal na pasabong ang napapasok. Ang kagandahan lamang sa ginagawa ni Aris, ni minsan ay hindi ito umuwing talunan. Malaking pera ang naiuuwi ng binata. Ngunit wala itong naipundar para sa sarili. Ang dahilan ni Aris, walang kwenta ang magpundar gamit ang perang nagmula sa sugal. Madalas ibinibigay nito ang sobra sa napanalunang halaga sa mga taong nangangailangan. Minsan na ding natanong ang binata kung ano ang sikreto nito. Ang palaging sagot ni Aris, talagang siniswerte lamang siya sa mga pinapasok na sugalan. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat na may iniingatang gamit ang binata na ipinamana pa ng yumaong lolo. Ito ay ang bertud ng buto ng sampalok na pinaniniwalaan ng binatang nagbibigay sa kanya ng pampaswerte. Napatunayan na ito ni Aris ng ilang beses. Hindi lamang sa sugal nagagamit ang tangan, kundi maging sa paghahanap ng trabaho at kung minsan sa mga kababaihan. Alam ni Aris ang limitasyon ng bertud, kaya kusa nitong pinipigilan ang sarili na kumagat sa mga temptasyon na maaaring makapagpawala ng bisa ng kanyang tangan. Balita ko pare, may pasabong sa kabilang baryo. Kaso hindi aprobado ng alkalde. Malaki daw yung pustahan. Wika ni Saldo, matalik na kaibigan ni Aris. Oo nga narinig ko din pare. Pupunta nga rin ako. Kailangan ko kasing tulungan yung anak ni Mang Mario. Operahan daw sa Makalawa. Kailangan nila ng malaking halaga. Sana lang makuha ko yun mamaya. Tugon ni Aris. Sasabay nga sana ako sa'yo kung pwede. Kasi kailangan ko din ng pera pare. Alam mo namang manganganak na si kumari mo sa pangalawa namin. Tapos may sakit pa yung inaanak mo. Kaya medyo gibit din ako ngayon. Ang sa akin pare, wala namang problema. Kaso baka mamaya kami na naman yung mag-away ni Mari niyan ha. Kapag natalo na naman, ikaw pa naman yung tipong ayaw paawat pag nanalo na. Parang hindi makontento. Basta nanalo ka na. Tama na pare. Palagi ko naman ipinapayo sa iyo yan Pero ewan ko ba kung bakit di mo ko pinapakinggan. Yan tuloy, napapahama ka. Hindi ko nga rin kasi maiwasan pare. Pero sige, susundin kita ngayon. Kailangan ko lang talaga. Pag-uusap ng magkaibigan. Dahil sa pagmamakaawa nito, wala nang nagawa si Aris kundi ang pumayag. O siya, magkita tayo mamayang hapon. Huwag kang magpapahuli ha, kundi iiwanan kita. Wika ni Aris. Kinahapunan, lumakad na ang dalawa papunta sa ilegal na sabungan. Napakaraming tao at kahit walang permiso mula sa munisipyo, maraming mayayamang sugarol na dumalo. Naku, siguradong marami na naman yung uuwing talunan nito Aris. Wika ni Saldo. Basta kahit anong mangyayari pare kapag sinabi kong ayaw na, lumabas ka na ng sabungan. Huwag ka nang magpumilit pa ha. Naiintindihan mo ba ako? Tugon ni Aris.
Oo pare, ariglado. Tara na, mukhang magsisimula na yung sultada oh. Dali-dali itong pumasok ng sabungan. Naghanap ng pwesto. Saktong kakaakyat pa lamang ng mga manok. Kaya nagawa nilang pumusta sa unang sultada. Inobserbahan ni Aris ang paligid. Maingat ang mga tao sa kanilang mga katabi. Dahil alam na mga ito na anumang oras, maaaring dumating ang mga pulis at hulihin ang lahat ng naroon. Kaya natin yung dehado pare. Dehado? Eh bakit naman? Tignan mo nga mabuti yung manok pare oh. Parang hindi na nga tatagal sa isang salpok yan eh. Kung titignan, ang manok na gustong pustahan ni Aris, tila kagagaling lamang sa sakit. Pinilit lamang ng may-aring ilaban. Iika-ika pa itong maglakad, na parang hindi sanay sa suot na tari sa paa. Magdiwala ka lang sa akin pare. Pustahan mo yung dehado. Logro Jays ang pusta pare. Pabor sa Llamado ang pustahan. At siguradong malaki yung mapapalanunan natin dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumpiyansa ka talagang mananalo. Eh parang nakikita mo yung mangyayari sa hinaharap ah. Hindi naman pare. Nararamdaman ko lang na mananalo tayo. Sige na. Pumusta ka na at magsasara na ang pustahan. Sinunod ni Saldo ang payo nito. Hindi nga nagkamali ang hula ni Aris. Nanalo ang manok sa dehado. Dahil dito, mas malaking pera ang napanalunan ng mga ito. Idagdag mo pa na tinapatan ng binata ang pusta ng Llamado at silang dalawa lamang ni Saldo ang tanging tumataya. Ibang klase talaga yung mga prediction mo pare. Ano na? Anong susunod natin pupustahan? Teka muna, kumalma ka Saldo. Ayokong may ibang makahalata. Pumusta ka ng maliit na halaga sa ituturo kong manok. 2 beses itong ginawa ng binata para mawala ang suspetya ng mga tao na may pampaswerte ang binata. Sa ika-4 na sultada, muli na naman silang bumawi. Nagawa din nilang masungkit ang ika-5 hanggang ika-7 sultada. Nagpalipat-lipat ng pwesto ang dalawa para hindi mamataan ng mga tao at hindi masakyan ang kanilang mga pusta. Ano? Sapat na ba yung halagang napananunan mo? Ibigay mo yan kay Mare ha, para makabawi ka naman sa mga atraso mo sa kanya. Sa para may pondo kayo para sa panganak niya. Oo pare, buti na lang at nakinig ako sa'yo. Maraming salamat ha. Sumubay ka na sa akin pa uwi, nang masigurado kong maayos kang makarating sa bahay niyo. Alam nitong dadaan pa sa kung saang inuman ang kaibigan at magsusugal. Simula noon, ganito na ang ugali ni Saldo. Kaya madalas napupurnada pa ang perang napanalunan. Oo na pare, uuwi na nga din ako. Hindi ko nasasayangin tong perang napanalunan natin. Matapos idaan sa kanilang tahanan si Saldo, tumuloy na din sa pag-uwi si Aris. Kahit hindi hamak na mas malayo ang tahanan ng kaibigan, siniguro niya itong makakauwi ng ligtas. Habang nasa daan, papunta sa tahanan, sinalubong ang binata ng isang matandang lalaki. Aba, at tila ginabi ka na naman yata ng uwing bata ka. Hindi ka pa din ba nagtanda? Nakahinga ng maluwag si Aris. Nang mapagtantong si Mang Jonel lamang ang matandang yun. Ay naku Mang Jonel, ang akala ko hinarang na naman ako ng aswang. Ano po ba yung ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Wala naman. Kagagaling ko lang sa inyong tahana at nagsusumbong na naman ang iyong ina. Palagi ka na lang ginagabi sa pag-uwi. Nag-aalala ang mga magulang mo, Ares. Ay nako, si nanay talaga.
Salamat po Mang Junel ha. Hayaan po ninyo. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Pauwi na din naman po ko eh. Ginagamit mo naman ba ng maayos ang binigay ko sa iyong mutya? Aba oo naman po Manong. Kagaya po ng ipinangako ko sa inyo. Kahit sa sugal ko ginagamit yung buto, itinutulong ko sa mga mahihirap yung napapanalunan ko. Kilala niyo naman ako hindi ba? Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko po nakakalimutan yung pangako ko nung ipagkaloob niyo sa akin yung mutsyang to. Alam ko, naninigurado lang akong hindi lumalaki ang ulo mo. O siya, umuwi ka na at gabi na. Babaya kung ano pang mangyari sa nanay mo kakapuyat sa pag-aantay sa'yo. Wika ng matanda. Maraming salamat po Mang Junel. Sige na po, bauna na ako. Kita na lang tayo bukas ha. Pagkarating ng binata sa tahanan, nakita nitong nakayuko sa mesa ang ina. Hinihintay siyang makauwi. Nagkalat din sa sala ang bote ng alak. Nagawa naman ng ama. Nay, gising na po. Lumipat na po kayo sa kwarto. Salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas, Aris. Ano, kumain ka na ba? Huwag niyo na po kong alalahanin, Nay. Kumain na po ko bago umuwi. Magpahinga na po kayo. Bakit ba kasi gabi ka na kung umuuwi? Ano bang pinagkakaabalahan mo sa labas? Wala po, Nay. Masyado lang po kong nalibang sa pakikipag-usap kay Saldo. Pasensya na po kayo, Nay ha. Eto nga pala, kaunting halaga. Pambili na mga gamot nyo. Nanlaki ang mga mata ng ina nang makita ang malaking halagang inaabot sa kanya ng binata. Magsabi ka nga ng totoo, Aris. Saan mo naman nakuha ang perang ito? Nagnanakaw ka ba? Napangiti si Aris at niyakap ang ina. Hindi po, Nay. Galing sa malinis na paraan yung perang yan. Maniwala ka sa akin. Hindi po ko gagawa ng masama. Para lang sa salapi. Sige na po, matulog na po kayo. Isang butihing anak si Aris. Bilang panganay, ito ang inaasahan ng ina. Hindi na rin makapagtrabaho ng maayos ang ama dahil sa natamong pinsala. Si Aris ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Siya din ang nagpapaaral sa dalawa pang kapatid. Hindi na nakapagtapos ng sekundarya dahil mas pinili nitong tumulong sa mga magulang. Inuna ng binatang makapag-aral ang mga nakababatang kapatid para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Naaawa lang ako sa iyo, anak. Baka kung ano na yung pinapasok mo para mabuhay lang kami ng mga kapatid mo. Pasensya ka na ha. Sa halip na kami ang nagtataguyod sa inyo, kabaliktaran pa ang nangyayari. Nay, hindi po habang buhay kayo magpapakahirap para itaguyod kami. Kagaya ngayon, may kakayanan na akong tumulong. Bakit pa ako aasa sa inyo? Kung kaya ko namang maghanap buhay para tulungan kayo. Ang kabaitan nito ang nakita ni Mang Junel. Kaya pinagkalooban niya ng mutya ng buto ng sampalok si Aris. Hindi naman ito nagsisisi sa ginawang pasya. Dahil bukod sa pagtulong ng binata sa pamilya, nagagawa din itong mag-abot ng tulong sa iba. Ngunit may kaisa-isang habilin sa kanya ang matanda. Huwag na huwag gagamitin ang perang napanalunan sa sugal para magpundar ng kahit anong kagamitan, lalo na sa tahanan, dahil ang perang mabilis na kinita, mabilis ding nawawala. Ito ang prinsipyong pinaniniwalaan ng binata. Simula nang mapa sa kanya ang mutya, bagaman sunod-sunod na swerte ang dumating sa buhay, nanatili pa din itong mapagkumbaba. Ni minsan ay hindi ginamit ang kakayanan para makapanglamang sa iba. Kinabukasan,
Maagang umalis ang binata para pumasok ng trabaho. Namamasukan ito bilang tauhan sa isang malaking tindahan ng bigas sa bayan. Mabuti naman at maaga kang dumating ngayon. May paparating tayo mga bigas. Kaya pakibuksan mo na lang ang bodega. At siya nga pala Aris. Pare bang ikaw na muna ang magbantay ng tindahan? May pupuntahan kasi ako eh. Wika ng among si Mang Omar. Wala naman pong problema, Manong. Sige po, bubuksan ko muna ang bodega. Gustong-gusto ni Mang Omar na si Aris ang nagbabantay ng tindahan. Malaki ang nagiging benta nito. Lingi din sa kaalaman nito ang sikreto ng binata. Ngunit hindi na siya nagtatanong. Sapat nang alam ni Mang Omar sa sarili na may dalang swerte ang tauhan sa kanyang negosyo. Ngunit hindi lang sa sugal o negosyo nagagamit ni Aris ang bertud. Minsan ay nagagawa din itong iiwas ang mga taong nakapaligid sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Nakita nitong naglalakad ang isang matandang naglalako ng kakanin sa daan. Nang tila may kung anong pangitain itong nakita. Walang pagdadalawang isip na hinila ni Aris ang matanda. Laking gulat nito nang biglang bumangga ang isang motorsiklo mula sa kinatatayuan niya. Maraming salamat, Ares. Aba kamunti ka na ako doon ah. Mabuti na lang at nandiyan ka. Wika ng matanda. Napakamot naman ng ulo ang binata dahil pinalakpakan siya ng mga tao. Naku Mang Popoy, wala pong anuman yun. Nagkataon lang po na nakita kong paparating yung motorsiklo. Mag-iingat po kayo Manong ha. Maraming kaskasero sa daan. Maliban sa taglay na bertud ni Aris, tinuturuan din ni Mang Junel ang binata ng ilang mga orasyon para protektahan ang sarili para sa masasamang tangka. Tuwing matatapos ang trabaho, diretso na sa pag-uwi si Aris. Saka pa lamang ito mag-iisip ng gagawin pagkarating sa tahanan at kadalasang si Saldo ang nag-aaya dito. Medyo maagang nagsara ang tindahang binabantayan. Malaki ang kita nila ng araw na yon. Bilang pasasalamat, hinayaan ng amo na umuwi muna ang binata para naman makapagpahinga. Habang nagkakape sa bakuran, dumating si Saldo. Inaya itong pumunta sa isang lamay. Aris, punta tayo sa lamay sa kabilang baryo. Makikiramay lang ako. Nakilala ko kasi yung namatay eh. Ngunit alam ni Aris ang dahilan kung bakit nag-aaya ang kaibigan. Kaya dali-dali niya itong tinanggihan. Naku Saldo, mukhang sugal na naman yung nasa isipan mo ah. Pasensya ka na pare ha. Pas na muna ako. Masakit yung mga kasukasuan ko eh. Ang dami naming gawa kanina sa tindahan. Sayang naman pare. Ibalita ko. Pupunta daw doon si Geraldo. Yung sugarol na taga doon din. Kung naaalala mo, siya din yung taong nagpataob ng bangka doon sa kasino sa bayan. Biglang napukaw ang interes ng binata nang madinig ang pangalang Geraldo. Geraldo? Oo, natatandaan ko siya. Wala kasi ako sa mood na mga oras na yun eh. Kaya hindi ako nakapusta. Isa pa, ayaw na ayaw ko sa ganong uri ng pasugalan. Ang yayabang ng mga tao, wala naman palang laman yung bulsa. Kaya marami din yung napapahamak dahil sa sugal eh. Ano? Sasamahan mo ba ako? O sige, pero sandali lang tayo doon ha. Inubos lang ng binata ang iniinom na kape. Saka nagpaalam sa ina na aalis sandali. Huwag kang masyadong magpapagabi Aris ha. Magluluto ako ng masarap na sinigang na bangus para sa hapunan. Baka ubusin na naman ng magaling mong ama. Gawing pulutan. Opo, Nay. Uwi po ako na maaga.
Isa pa, makikiramay lang naman ako sa kakilala ni Saldo eh. Hindi rin po ako magtatagal doon. Sige na eh. Aalis na po kami. Pagkarating sa burol, napansin ni Saldo na kakaunti lamang ang mga taong nakikiramay. Nakipag-usap ito sa ilang kakilala, habang si Aris naman nagmamatiyag sa paligid at maya-maya pa, nagdatingan ang pangkat ng kalalakihan. Pinakiramdaman ng binata ang kilos ng mga ito. Hindi napansin ng mga tao ang pagdating nila dahil abala din ang mga ito sa kanya-kanyang mga gawain. Naupo sa iba't ibang lamesa ang mga kalalakihan. Ang ilan ay nakisali na sa mga nagsusugal, habang ang ilan ay nagsimula na ding magbangka. Tinitignan lamang ni Aris ang ginagawa ng mga ito. At habang nagtatagal, pansin na pansin ng binata na tila natatalo ang mga taong nakikipaglaro sa kanila. Naintriga ng gusto si Aris, kaya naman inaya nito si Saldo na maglaro sa isa sa mga lamesa. Saldo, bakit hindi ka maupo sa isa sa mga mesa na yon? Laro muna tayo. Mukhang masaya ang pusoy doon oh. Nananalo yung mga bangka eh. Napalingon si Saldo, napangiti at sinabing, Yan ang gusto ko sa'yo pare. O sige, saan mo gustong maupo? Doon muna tayo sa sulok. Yung kakaunti yung tumataya. O sige, doon muna tayo pupuntos. Noong una, maliitan lamang ang taya, hanggang sa kalaunan ay unti-unti nang lumalaki. Ilang tao na din ang nagpapalit-palit sa pag-upo dahil nasisimot sila ng bangka. Tatayo na din sana si Saldo, ngunit kagad itong pinigila ni Aris. Huwag kang tatayo pare. Akong bahala. May dala akong pera. Sige lang, painan lang muna natin sila. Pare, nilalamon na tayo ng buo ng bangka eh. Tutuloy ko pa ba to? Di ka makakahuli ng malaking isda kung maliit lang yung pain mo. Oo, ituloy mo lang yan pare. Lingid sa kalaman ni Saldo na may binabalak ang binata. Ilang ikot pa ng baraha, pinalitan na nito ang kaibigan. O Saldo, ako na muna yung uupo ha. Kumuha ka muna ng kape. Magiging mainit ang labang to. Tumayo naman si Saldo para kumuha ng kape. Ngulit akmang aalis na sana nang madinig nito ang kaibigang nagsalita. Pare, mukhang malaki na yung panalo mo ah. Ano kaya kung baguhin natin yung patakaran ng laro? Sige, papayag ako. Medyo nakakabagot na din ang tuloy-tuloy na panalo eh. Napangiti na lamang si Aris dahil sa kayabangan nito. Kung ganon, sige, subukan natin yung larong gusto ko. Isa laban sa isa. Tayong dalawa lang pare. Yung mga gustong pumuntos, ang gagawin nyo, pipili lang kayo kung kanino nyo isasama yung pusta nyo. 5 ikot pare. Sa bawat ikot, lalaki ang taya sa ibabaw ng mesa. Sa bawat ikot, magdadagdag tayo ng pusta. Ano, ayos ba sa'yo yung naisip kong laro? Mukhang ayos ang sinasabi mo ah. Parang masaya nga yan. Tugon ng lalaki, sabay tanggal ng suot nitong sombrero. Saka pa lamang napagtanto ni Aris na ang kaharap ay walang iba, kundi ang pinsang si Geraldo. Lintik, ikaw pala yan Geraldo. Ang akala ko kung sino na. Pasensya na pare ah. Di kagad kita nakakilala. Kanina pa nga kitang inoobserbahan eh. Halata ngang hindi mo ako nakilala, Aris. Ano, itutuloy pa ba natin to? Nagulat naman si Saldo dahil magkakilala pala ang dalawa. Teka, magkakilala pala kayo? Paano nangyari yun?
Oo, magkakilala kami. At hindi lang basta magkakilala. Pinsan ko yang si Aris. Eh bakit hindi kayo nagpapansinan sa kusino nung nakaraang linggo? Eh magkakilala pala kayo. Ang mabuti pa, lumabas na tayo dito. Tara sa bahay na makapagkwentuhan ng maayos. Napakamot na lamang ng ulo ang mga taong nakikitaya. Dahil karamihan sa kanila, natalo na. Laking gulat ng mga ito nang itulak pagitna ni Geraldo ang perang napanalunan. O eto, pagatian nyo ng maayos yan. Huwag kayong maglamangan. Siguro sapat ng kabayaran yan para sa pag-aliw nyo sa akin. Nagsipagtayuan na din ang mga kasamahan nito. Ngunit sinabihan sila ni Geraldo na magpaiwan. Hayaang makabawi ang mga nagsusugal. Ibang klase kayong magpinsan eh, no? Parang ordinaryo lang sa inyo yung pamumudmud ng pera. Wika ni Saldo habang naglalakad ang mga ito pabalik sa tahanan ni Aris. Hindi naman sa ganon. Isa pa, wala naman akong inilabas na pera doon eh. Ibinalik ko lang sa kanila yung napanalunan ko. Hindi naman sa akin yun eh. Yan din ang lagi kong sinasabi sa iyo, Saldo. Ang perang hindi mo pinaghirapang makuha, madaling nawawala. Biglang naiba ang usapan na magtanong si Geraldo tungkol sa nanay ng binata. Anak ito ng kapatid ng nanay ni Aris at alam nitong sakitin na din si Aling Trining. Kaya naman nag-alala na din si Geraldo sa kalagayan ng matanda. Kamusta naman si Tia? May sakit pa din ba? Oo eh, Parang hindi na nga gumagaling insan. Dagdag pa ng pasaway kong tatay na nag-uuwi pa ng barkada sa bahay. Wala na ngang naitutulong perwisyo pa. Sana natuluyan na lang yung tatay mo no, nung nahulog sa bangin yung motor niya. Yan tuloy, kinargo mo pa at pabigat pa sa inyo ni Tia Trining. Pasensya na insan ha. Alam kong kahit anong mangyari, tatay mo yan. Pero hindi na din kasi maganda yung ginagawa niya eh. Ayun na nga pinsan, hinahayaan ko na lang. Basta wag lang masasaktan si nanay at ang mga kapatid ko dahil baka hindi na ako makapagpigil nun. Wag naman ganon insan. Tatay mo pa din naman yun eh. Intindihin na lang natin yung pinagdaraanan niya. Hindi rin kasi biro yung trahedyang nangyari. Maya-maya pa, nakarating na sila sa bahay ni Aris. Kagaya ng inaasahan, nadinig nitong sumisigaw ang ama. Ano, Trinig? Talaga bang magmamatigas ka? Alam kong may iniabot si Aris sa'yo nung nakaraang araw. Kaya huwag kang magsinungaling sa'kin. Dali-daling pumasok ng tahanan ang binata. Nadatnang nakaupo sa sahig ang ina, habang nakatayo naman sa harapan nito ang ama. Tay, ano naman bang ginagawa niyo kay nanay? Oh, mabuti naman at nandito ka na. Itong nanay mo, masyadong sinungaling. Bakit naman po tay? Nay, ano po bang nangyayari? Ipinaliwanag ng ina sa anak ang nangyari. Napailing na lamang ang binata at dumukot ng pera sa bulsa. Yan, mabuti pa itong anak mo. Madaling kausap. Diyan ka na nga. Dali-dali itong lumabas ng tahanan para makipag-inuman sa mga kaibigan. Ay nako, ang laki na nga ng pinagbago ng tatay mo. Kaya mo na pinsan, wala na tayo magagawa. Iya, ayos ka lang po ba? Nasaktan ka ho. Geraldo, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Aba, ang laki na ng pinagbago mo ha. Pasensya ka na kung ganun yung nadatnan mo. Teka, magpapakulo ako ng tubig na makapagkape kayo. Naku nay,
Huwag na ho kayo mag-abala. Ako na po yung gagawa. Maupo lang po kayo dyan at ako nang bahala. Wika ng binata. Patuloy sa pag-uusap ang magtiyahin hanggang sa makabalik si Aris. O siya, maiwan ko na muna kayong magpinsan ha, nang makapag-usap kayo. Matapos ay nagpunta na din ito ng kusina para magluto. Ang tagal mo na dito sa bayan ah. Kung hindi pa tayo nagkaharap kanina, hindi ka pa talaga dadalaw dito sa bahay. Saan ka ba naglalagi ngayon? Pasensya na, Insan. Kasi masyadong komplikado yung nangyari sa akin eh. Ang totoo, hanggang ngayon nagtatago ako. Nanlaki ang mga mata ni Aris nang madinig ang sinabi ni Geraldo. Nagtatago? Bakit? Ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa, Insan. Nadiskubre ko lang naman yung pasugalan ni Gobernador sa kabilang bayan at pinataob yung bangka ng ilang ulit hanggang sa tuluyang nalugi yung kasino na yon dahil sa akin. Nalaman ng gobernador ang ginawa ko kaya pinaghahanap niya ako ngayon. Teka, paano mong nagawa yun? Kagaya mo, Aris, binigyan din ako ni Mang Jonel ng buto ng sampalok. Unang beses ko lang sinubukan yun at yun yung nangyari. Di ko naman akalaing ganun pala kalakas yung epekto ng swerte ng buto na yun eh. Malaking problema yung pinasok mo, Geraldo. Pero hindi ka naman matutunto ng gobernador sa lugar na ito. Basta wag ka lang gagawa ng kahit anong makakapagbunyag ng kinaroroonan mo. Teka, ano bang pinag-uusapan niyo? Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi maintindihan. Saka, ano ba yung buto ng sampalok na yun? Dito na ipinaliwanag ni Aris ang lahat. Nagulat ang kaibigan dahil sa tagal na magkasama ang mga ito. Hindi man lamang nalaman ni Saldo ang sikreto ni Aris. Pakiusap, Saldo. Wag na wag mong ipagsasabi ang nalaman mo ngayon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, pare. Huwag kang mag-alala, pare. Magkaibigan tayo. Kaya walang ibang makakaalam ng pinag-uusapan natin dito. Insan, ano na ngayon yung plano mo? Sa ngayon, magpapalamig na muna kami ng mga kasama ko. Iiwas muna kami sa madaming tao. Mas mabuti nga yung ganon, Insan. Kung gusto mo, pwede kang manatili dito sa bahay. Ngunit tumanggi si Geraldo sa takot na baka madamay ang pamilya ng pinsan. Hindi na. Mas mabuti nang sa ibang lugar ako. Delikado. Baka madamay ang mga kapatid mo kung sakali. Ikaw ang bahala, Insan. Basta nandito lang ako sa oras na kakailanganin mo ng tulong. Matapos ang pag-uusap, binalikan ni Geraldo ang mga tauhan sa burol. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Kagaya ng ipinangako ni Saldo, wala itong pinagsabihan tungkol sa mga nangyayari. Hindi din nagpakita sa sugalan si Aris para makaiwas sa panganib. Hanggang sa isang araw, pauwi ito galing sa trabaho. Nadaanan ang isang tumpok na mga taong nagpapasabong ng gagamba. Dumaan ang binata para sana manood. Ngunit nakita nitong paldo-paldo na ang panalo ng ilan sa mga tumataya. Naengganyo ang binatang sumali sa pustahan. At sa unang sagupa pa lamang, nanalo na ito. 3 sagupa lamang ang sinalihan ng binata. Matapos umayaw na rin ito, pinigilan siya ng ilan sa mga pumupusta dahil hindi pa sila nakakabawi sa natalo. Sandali lang, hindi pa kami nakakabawi. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Payong kaibigan lang, pare. Kung ako sa'yo, hindi na ako magpupumilit pa na bumawi. Dahil lalo lang lalaki yung talo mo.
Sayang naman yung pera. Aba, parang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Bakit hindi natin subukan yan? O sige, kung talagang mapilit ka. Tara, isang bagsakan. Ipupusta ko lahat ng perang hawak ko. Ikaw, anong ipupusta mo? Inilabas ng lalaki ang susi ng sasakyan. Laking gulat ni Aris dahil desperado na itong manalo sa sugal. Kung matatalo mo ako, sa sagupang ito, sa'yo na ang sasakyan ko. Pero pag natalo ka, doble sa perang hawak mo ang ibibigay mo sa akin. Ano, papayag ka ba? Sige, payag ako. Pero sigurado ka talagang ipupusta mo ang sasakyan mo. Inilapag ng lalaki ang susi sa mesa. Muling nagsalita. Oo, sigurado ako. Heto ang papeles ng sasakyan ko. Pati ang susi. Ilalapag ko sa mesa para maniwala ka. Tinignan ni Aris ang papeles. Totoong nakapangalan sa lalaki ang sasakyan. Gino pala ang pangalan mo. O sige Gino, doble sa perang ito ang ibibigay ko sa'yo kung mananalo ka. Napangiti naman si Gino sa sinabi ng binata. Nagsimulang maglabas ng gagamba ang dalawang magpapasabong. Namili na din ang dalawang panig. Pinagtatawanan pa si Aris dahil wala itong kaalam-alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang beses na sasabak sa pustahan ng sabong ng gagamba. Wala ding ibang nakisali sa kanilang pusta. Sa halip, sila ang pinagpustahan ng mga tao. Kung sino ang mananalo. Pigil hininga ang mga manunood nang ipinatuloy na ng dalawang nagpapasabong ang mga gagamba sa maliit na kawayan at nang magsalpukan ang mga ito. Walang nagsasalita. Noong una ay dehado pa ang piniling gagamba ni Aris. Kamuntikan pa itong mabilot. Ngunit kalaunan, nakabawi. Nakagat sa likod ang gagambang pinustahan ni Gino. Nagsigawan ang mga tao. Sigurado na ang panalo ng binata. Lalo pa nang makitang bumagsak ang gagamba ni Gino. Sinabi ko na sa'yo pare, lalaki lang yung talo mo. Ayan, pati sasakyan mo na wala na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik din sa akin yan. Tandaan mo ang pangalan ko. Dahil sa susunod nating pagkikita, babawiin ko ang sasakyan ko. Sa ngayon, ipapahiram ko lang sa'yo yan. Pero baka sa susunod na araw, mabawi ko din kagad. Akmang aalis na ito nang biglang inihagis ni Aris ang susi sa kanya. Hindi ko kailangan ng sasakyan mo. Hindi nga ako marunong magmaneho eh. Sige na, sa'yo na ulit yan. Nagulat si Gino sa naging asal ng binata. Hindi nito inaasahang hindi tatanggapin ni Aris ang pusta nito. Bakit hindi mo tinanggap ang panalo mo? Ayaw mo bang magkaroon ng sasakyan? Saka bakit nakipagpustahan ka pa? Kung ayaw mo naman palang tanggapin ang papremyo. Nag-alisa na din ang mga tao sa lugar. Tanging sila lamang ang naiwan. Alam mo pare, hindi ko naman sineseryoso yung sugal eh. Kung gagawin mo yun, masisira lang yung buhay mo. Kagaya ngayon, aminin mo man sa akin o hindi, ang sasakyan na yan na lang ang naiwan mong ari-arian. Ayoko nang kunin sa'yo yan. Hindi ako gahamang tao, Gino. Lingid sa kalaman ng binatang yun, ang tagpong makakapagpabago sa buhay.
Nalaman mo na ang pangalan ko. Maaari ko bang malaman ang sayo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Aris. Sige na, Gino. Mauna na ako. Medyo gabi na din eh. Sandali lang. Hayaan mong ihatid kita sa inyo. Doon man lang makapagpasalamat ako. Pumayag naman ang binata. Malayo-layo pa ang lalakarin nito bago marating ang kanilang baryo. Habang nasa sasakyan, kinakausap ni Gino ang binata. Yung nangyari kanina, alam kong hindi nagkataon lang ang pagkapanalo mo. Sinadya mo kong talunin, bata. Alam kong may tangan kang pampaswerte, pero wag kang mag-alala dahil wala naman akong masamang intensyon sa mga sinabi ko. Gusto ko lamang makumpirma. Napangiti si Aris at tumugon. Oo, Gino. Tama ang sinabi mo. May pampaswerte nga ako. Pero hindi ko yung ginagamit sa masama. Oo, nagsusugal ako. Pero para malibang lang. Sugarol ako. Pero hindi ako gahaman sa salapi. Alam ko, dahil kung gahaman ka sa pera, hindi mo na pinakawalan itong sasakyan ko. Maya-maya pa, nakarating na sila sa bahay ng binata. O paano? Dito na lang ako. Maraming salamat sa paghatid, Gino. Wala yon. Ang sabi ko nga, pambawi ko na sa'yo ito. Sige, kita na lang tayo sa mga susunod na araw. Pag-uusap ng dalawa. Pagpasok ni Aris, sinalubong ito ng ama. Bakit kayo magkasama ng taong yon? Sino tay? Si Gino? Wala. Nakilala ko lang siya sa bayan. Bakit po? Gino lang ang tawag mo sa kanya. Alam mo ba kung sino ang taong yon? Wala ako ideya tay. Kanina ko lang siyang nakilala. Ay naku kang bata ka. Bahala ka na ka. Nahihilo na ako sa kalasingan. Matutulog na ako. Ikaw na lang ang tumuklas kung sino ang taong yon. Napakamot na lamang ng ulo si Aris. Hindi nito maunawaan ang sinasabi ng ama. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, muli nitong nakita ang sasakyan ni Gino nang bigla nitong ibaba ang salamin ng bintana. O Aris, nandito ka pala. San ka naman pupunta ngayon? Papasok na sana ng trabaho eh. Nadaanan ko tong sasakyan mo. Sumama ka sa akin. Huwag ka munang pumasok. May pupuntahan tayo. Hindi naman nagdalawang isip na sumakay ng sasakyan si Aris. Teka, idaan mo nga muna ako kay Bang Omar. Magpapaalam lang ako. Pinuntahan nila ang tindahang pinagtatrabahuhan ni Aris. Ngunit sarado ito, kaya kagad na silang tumuloy. Laking pagtataka ni Aris dahil dinala ito ni Gino sa isang lumang gusali. Napakadaming sasakyang nakaparada sa labas. Pumasok ang dalawa sa loob. Nakita ng binata kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pinagsasabong ang dalawang malalaking aso sa isang kulungan. Tuwang-tuwa naman ang mga taong nanonood. Gusto kitang dalhin sa lugar na ito para makita mo ang realidad ng buhay na ginagalawan ng mga mayayamang walang paglagyan ng kanilang mga pera. Mga walang hiya sila. Pati hayop na wala namang kamuang-muang. Dinadamay nila sa kalokohan nila. Gusto kong pabagsakin ang gawaing ito ng mga taong yan. Pero kahit anong gawin ko, babalik at babalik lang din sila.
Isa lang ang paraan para patayin ang mga ligaw na damo. Yun ay bunutin pati ugat. Magkano ang dala mong pera? Pero bago yan, ipaliwanag mo muna sa akin ang patakaran. Ipinaliwanag naman ni Gino ang patakaran ng laro. Nakagad namang naintindihan ni Aris ang lahat. Pumasok sila sa lugar. Pinag-aralang mabuti ang kalakaran. Ano, Aris? Handa ka na ba? Oo, tayaan mo ang panig na ituturo ko sa'yo. Ginawa ito ni Gino. Hanggang sa sunod-sunod na panalo na ang natamo ng dalawa. Tahimik lamang si Aris sa isang tabi habang idinidikta ang gawain kay Gino. Hanggang sa dumating na ang huling pares na maglalaban. Tumayo si Aris at kinausap si Gino. Sige na, Gino. Itodo mong lahat ng napanalunan natin. Diyan sa medyo maliit na aso. Bakit naman? Ipapatalo mo ang perang napanalunan natin. Sinong may sabi sa iyong ipapatalo ko? Sundin mo na lang at tignan mo ang magiging resulta. Lumapit sa tagapangasiwa ng pasabong si Gino. Kinausap niya ito. Pumayag naman sa gusto nilang mangyari. Napuno ng bulungan ang paligid hanggang sa magsipagpayagan na din ang mga pumupusta. Mukhang wala nang ibang pupusta sa asong yan, kundi tayo lang, Aris. Sigurado ka ba sa gagawin natin? O Gino, magtiwala ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Panoorin mo kung paano kong limasin ang lahat ng napalanunan nila. Nagsimula na ang salpukan ng dalawang aso. Kagaya ng inaasahan ni Aris, nanalo ang maliit na asong pinustahan nila. Wala ni isa man sa mga naroon ang nakagawa ng ingay. Dahil hindi nila lubos akalain, mawawala sa isang iglap ang lahat ng mga napanalunan. Talaga namang napakabilis ng tangan mo, bata. Tara na, ipapasok na lang ng tagapangasiwa sa bangko ko ang pera. Medyo malaki ang halagang napanalunan natin dito, kaya hindi niya pwedeng ipahawak sa atin. Sandali lang, hindi tayo aalis. May isang bagay pa akong gagawin. Diyan ka lang. Nagtataka si Gino sa kilos ng binata. Umakyat ito sa loob ng kulungang pinaglalabanan at hinarap ang mga tagapangasiwa. Kasama ako ni Gino at nais kong magkasa ng isa pang pustahan. Isang laban na lang. Walang ibang pupusta kundi tayong dalawa. Ginoong tagapangasiwa. Nasa pangangalaga niyo ang aming napalanunan. Kaya sigurado naman, wala kayong dahilan para pagdudahan ako sa gusto naming mangyari. Anong gusto mong mangyari, bata? Magsalita ka. Pipili ako ng isa pang aso. Ang sa tingin niyong pinakamagaling at ipangtatapat sa napili kong aso. Ang pustahan. Sa oras na manalo ko, ipapasara niyo ang lugar na ito at ititigil ang pagpapasabong ng mga aso. At sa oras na matalo ako, sa inyo na ang mahigit 3 milyong napalanunan namin ng kasama ko. Hindi na namin papakialaman ang operasyon nyo. Napangiti si Gino dahil ito din ang ginamit niyang taktika sa binata nung magkakilala ang mga ito sa sabong ng gagamba. Laking gulat ni Aris nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likod. Salagay sosolohin mo lang ang paglalaro. Aba, napakadamot mo naman, pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Gino nang makita si Geraldo. Maging ang binata ay nagulat nang makita ang kasama ni Aris. Mamaya na tayo mag-uusap, Geraldo. Sa ngayon, nasa iisang panig tayo, kaya makikisa ako sa iyo.
Pero pagkatapos nito, magtutuos naman tayo. Hindi nakapagsalita si Geraldo dahil nakatayo sa harapan niya ang mismong gobernador na matagal nang naghahanap sa kanya. Maya-maya ay bumaba na si Aris mula sa kulungan. Kinausap ang pinsan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba magpapakalayo-layo ka muna? Di mo ba naisip na pwedeng nandito yung mga taong naghahanap sa'yo? Di na kailangan. Nasa harapan ko na siya mismo. Mamaya ako na ipapaliwanag. Magsisimula na ang pustahan. Nagawang papayagin ni Aris ang tagapangasiwa at kinasana nila ang huling pustahan. Pumili na din ng aso ang binata. Ganon din ang pangkat ng tagapangasiwa. Dinala na sa loob ng kulungan ang dalawang asong maglalaban. Sinimulan na ang pustahan. Walang ibang pumusta dahil halos lahat ng naroon naubos na ang dalang pera. Ang labang iyon ay sa pagitan ng tagapangasiwa ng pasabong at ng pangkat ni Aris. Pinakawalan na ang mga aso. Kapwa agresibo ang mga itong naglaban sa loob ng kulungan. Parehong ayaw magpatalo ng mga ito. Ngunit sa bandang huli, nagawang pilaya ng aso nila Aris ang sakalaban. Napasigaw ang mga tao. Lalo na nang lapain ito ng pinustahan nila Aris. Kinagat nito sa leeg ang aso ng kalaban. Nabali ito. Dahilan ng tuluyang pagkamatay ng kawawang nilalang. Natahimik ang buong paligid. Muling umakyat si Aris sa entablado. Nanalo kami sa pustahan. Siguro naman, tutupad kayo sa napagkasunduan. Oo, tutupad kami sa napagkasunduan. Maaari nyo nang kunin ang mga aso at gawin ang gusto nyo sa lugar na ito. Naipasok ko na din sa bangko ng kasama mo ang perang napanalunan nyo. Tugon ng tagapangasiwa. Kagad na itong umalis sa lugar matapos ang kaganapan. Nagpatawag ng otoridad ang binata upang maidokumentaryo ang mga nangyari at mailagay sa ligtas na lugar ang mga asong ginagamit sa pasabong. Ngayon tapos na ang problema. Harapin naman natin yung sa inyong dalawa, Geraldo, Gino. Ano bang nangyari sa inyo? Siya yung gobernador ng kabilang probinsya, Aris. Siya yung may-ari ng kasinong pinabagsak ko. Nanlaki ang mga mata ni Aris nang madinig ang sinabi ng pinsan. Ganun ba? Ngayon, anong balak mo? Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari. Di ko naman akalaing ganun yung kalalabasan ng ginawa ko . Dagdag pa ni Geraldo. Handa niyang ibalik ang nawalang halaga para maipatayong muli at mabuksan ang kasino. Wala na sa akin yun. Hinahanap lang kita dahil gusto kong tulungan mo kong pabagsakin ang lahat ng ilegal na pasugalan dito sa ating lugar. Hindi lang sa probinsyang nasasakupan ko. Marami na ang nasisirang buhay dahil sa sugal na yan. Ayon dito, hindi niya ideya ang kasino, kundi sa gobernador na pinalitan niya. Nako, ang buong akala ko naman, papatayin mo na ako, kaya nagtago ako. Nagkamali ka lang ng akala. O siya, umalis na tayo sa lugar na ito. Wika ni Gino. Dito pa lang napagtanto ni Aris ang sinabi ng ama. Nang makita nito si Gino sa kanilang bakuran. At simula ng araw na yon, nag-iba ang buhay ni Aris. Malaking pera ang ibinahagi sa kanya ng gobernador. At binigyan pa ito ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo
at nagtapos ng kursong abogasya. Hindi nagtagal, naging isa ng ganap na abogado ang binata. Isa sa mga nakikipaglaban para mapatigil ang lahat ng ilegal na pasugalan sa bansa. Sa paglipas ng panahon, inudyukan ito na tumakbong alkalde at dahil sa dalang swerte ni Aris, nanalo ito sa halalan. Kalaunan, naghangad ng mas mataas na posisyon para mas mapalawak ang maging saklaw ng proyekto. Nagpatayo din ito ng sariling organisasyon na tumutulong sa mga taong nalululong sa sugal. Naging matagumpay naman ang adhikain ng binata. Pinasalamatan ito ng mga taong natulungan niya. Hindi lubos maisip ni Aris nahahantong sa ganoon ang kanyang buhay. Hindi na din niya pinangarap ang makapagtapos. Ngunit pagkakataon na mismo ang nag-adya at naganap ang kanyang pangarap. Sa kasalukuyang taon, retirado na si Aris bilang politiko. Pinili na lamang nitong mamuhay sa kanyang nabiling lupain gamit ang perang pinaghirapan. Samantalang ang perang nalikom galing sa sugal, ipinamahagi nito sa mga nangangailangan. Maaaring sabihin ng ibang tao na masama ang pinagmula ng perang yun. Ngunit para kay Aris, malinis niya itong napanalunan nang walang halong pandaraya gamit ang bertud ng buto ng sampalok bilang kanyang pampaswerte sa buhay at sugal. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.